Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Reaction mo! Birada ko! Reaction mo! Birada ko! Okay, magandang hapon po sa inyo lahat mga minamahal kong mga kababayan. So baka nagtaka po kayo, no? So naisip po kasi ng yung lingkod na halos pare-pareho na lang kasi naman yung tinatopic namin no? So kaya naisip ko po na ang programa natin ay gawin na lang po nating reaction mo birada ko. Kasi hindi naman sa anuman. Kasi may mga birada kasi yung ating mga kasama na hindi nila kayang i-push. Hindi nila kayang itira talaga ng todo. Dahil nag-aalanganin sila, no? So dahil pare-pareho na lang din halos yung aming mga topic. So dito na lang po tutulungan na lang po natin yung ating mga kasama na mga vlogger para po i-push at palakasin at patindihin pa yung kanilang mga reaksyon. So sa kanila yung reaksyon, akin naman po yung birada. So yan po ang ating magiging ngayon dito po sa ating programa. So wala na po yung kumpirmado. So pinalitan na po natin ng programang reaction mo, birada ko. So yan po yung ating bagong programa ngayon. Naway lagi po namin kayo makakasama sa programa pong ito. Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan ay pag-usapan po natin, tatalakayin po natin, unahin po nating hiramin ko muna yung video mo Day Alicia, hula mo sana ako ni kay ko man akong nakitaan na pwede na ako itapik karon. So dahil magkakaisa lang naman po kami, magkakasama naman kami sa iisang pakikipaglaban para po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya hindi po ako mahihiyang hiramin o gamitin yung ibang reaction po. Kasi reaction po yung kanila, birada naman po yung akin. So yung kanilang mga reaksyon na hindi nila kayang i-push ng todo, tayo po ang titira dito. Tayo po ang magpapatuloy mga minamahal kong mga kababayan. Para naman po mas mapatindi pa yung kanilang mga reaksyon. Kasi tanging ang yung lingkod lamang po ang pwedeng makagawa po ng mga reaksyon na hindi kayang gawin ng iba. So kaya tayo po ay magtutulungan lamang po dito. So kaya para po sa ating mga kababayan, para hindi na po tumagal, ating pong pakinggan yung reaction po ni Inday Alicia. So ito pakinggan po natin o panoorin po natin. So ngayon nga po mga minamahal, umarangkada, tumira, gumanap po, sinupalpal ni Senate President Quezon, ni Cheese Escudero, itong si Bato de la Rosa at itong si Sal Panelo na gumagawa ng mga palusot para lamang po pagtakpan itong si former President Rodrigo Roa Duterte. So alam niyo naman mga minamahal, no, na ang daming admission ni former President Duterte doon sa Senate hearing. We all know that, na inamin niya na totoo yung DDS, lalo pat si Bato din daw ay miyembro ng DDS. At inutusan niya din daw yung mga kapulisan na himukin yung mga kriminal na manlaban para nang sa gayon kanila lang patayin, and then right after wala nang problema kasi hindi napapakainin ng gobyerno yung mga kriminal na yan. And also alam naman natin mga minamahal na yan din yung version ng mga tawag dito supporters ni former President Duterte, na itong si Digong daw po ay nag-jojo. Kasi yan yung sabi, mga minamahal ni Sal Panelo, na
Sa sobrang dala lang daw po ng galit ni former President Duterte, ay biro lang daw po yun. Yung pag-aamin niya, yung admission niya na totoo yung DDS, totoo na siya yung nagutos para patayin yung mga kriminal na yan para hindi napakainin. Lahat ng sinabi daw po, mga minamahal, ni former President Duterte is a joke. Nagjo-joke lang daw po, mga minamahal, itong si former President Duterte. Alam niyan, sinabi din yan ni Bato de la Rosa, kinuntenta natin yan sa inyo. Pero mga minamahal, ako magko-comment muna ako bago basahin natin tong comment ni Chis Escudero. Alam nyo, as a lawyer, di ba lawyer itong si former President Duterte? And then right after nag-oath siya, di ba? To tell the truth, nothing but the truth. Di ba nag-oath itong si former President Duterte? And alam niya yung mga balaod kasi sabi pa nga, di ba? Pag bubuhat ng bangko, naging mayor ako, naging congressman ako, naging presidente, naging prosecutor, di ba? Naging ano din daw siya. Basta mga minamahal, ang dami niyang pinagdaanan. So, sa madaling sabi, maunong sa batas itong si matanda. Yeah? So ngayon, yung punto natin dito, alam mo naman pala yung mga balaod. Bakit ka nagjo-joke? Under oath ka, diba? Nag-oath ka. So, parang ginagawa mo, talagang mayroong panluloko kung ganun yung pinapalabas ni Bato de la Rosa. Niluloko nyo, binababoy nyo yung karespe-respetong institusyon. Alam nyo, mga minamahal ko mga kababayan, para po maintindihan ninyo, nakita ko po sa laro ni Duterte yung baka hindi nyo napansin. Pero ako po napansin ko po yun. Kung maalala nyo po, may estilo po kasi si Duterte na para mailigaw niya ang katotohanan, dinadaan po niya halos lahat sa joke. Sa biro, sa madaling salita. Kung sa Bisaya pa, komedya. Komedya. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, kung maaalala niyo po, may sinabi po si Digong nyo noon na pag naniwala kayo sa akin, mga ipokrito kayo. Kasi diba sinabi nga niya noon, pupunta ako doon sa China, magsasakay ako ng jet ski. Pagdating ko doon, itatayo ko yung bandila ng bansa. Pero pinaniwalaan yun. Pinaniwalaan yun ng mga Pilipino. Inasahan yun ng mga Pilipino. Ngayon, nung hindi niya nagawa yun, hindi niya natupad, nagawin yung sinabi niya na sasakay siya ng jet ski, ang sabi po niya, mga ipokrito kayo pag naniwala kayo sa akin. So ngayon, sa nakikita ko po dito, mga minamahal kong mga kababayan, may technique ngayon si Digongyo. May technique siya para lumabas na hindi totoo yung AGK, para lumabas na hindi totoo yung kanyang yung mga pulis na binabayaran, para lumabas na hindi totoong membro si Bato de la Rosa sa Davao Death Squad at yung iba pang naging mga hepe ni Digongyo nung siya ay mayor pa ng Davao City. Nagsalita po itong si Digongyo ng diretsyo, walang pag-aalinlangan, na kung saan kung titignan mo, tuwan-tuwa itong Quadcom, tuwan-tuwa itong ating mga mambabatas, lalong-lalo na ang ating ginagalang at minamahal na Risa Ontiveros. Ngayon, gagamitin po ni Duterte yung kanyang estilo na yon para patunayan na hindi totoo yung mga sinasabi niya. At ang pagbabasihan po natin dito yung mga sinabi niya noon na ang kanyang naging rason ay biro lang. Medyo malalim, medyo napakasensitibo po kasi ng usapin na ito. Ngayon, di ba, iisipin ng iba, kung totoo yun, ba't naman sasabihin
ni Duterte na si Bato de la Rosa membro ng Davao Death Squad. Iniimbestigahan nga yung Davao Death Squad na yun dahil masama, hindi maganda. 'Di ba? Isipin nila abogado si Pangulong si Pangulong Duterte. Abogado siya. Kasabihin ng mga tao niya. Lalo ng mga vlogger niya. Kaya ang pinalabas nila ngayon dahil lang sa galit. Dahil sa galit ni Digongyo nagbiro. 'Di ba? Dahil sa galit nagbiro. So iba palang klase magalit itong si Digongyo. Pag nagagalit nagbibiro. Parang ganoon yung dating Pag galit nagbibiro. Ikaw, pag galit ka ba kaya mo magbiro? Parang abnormal lang gumagawa nun 'Di ba? Parang abnormal lang yung kayang magbiro kapag galit ka. 'Di ba? Yun ang sabi ng kapatid natin 'Di ba? Doon sa kanyang reaksyon. Doon sa kanyang sinabi. Ngayon, siyempre, kaya nga pinauna na ni Digongyo, siningit niya yung kanyang kayabangan doon, siningit niya yung kanyang mga nalalaman. Pinagmalaki niya, naging prosecutor siya, naging mayor, naging abogado, naging piskal, naging congressman, naging presidente. So, kaya niya sinabi yon para patotohanan, para maging depensa niya doon sa mga sinabi niya o sa mga siniwalat niya. 'Di ba? Kasi yung mag-a-analyze doon teka, presidente to, naging prosecutor, abogado, lahat-lahat na. Kung totoo yun, kung sakaling totoo yun, bakit niya sasadyain na ilaglag ang sarili niya? Bakit niya sasadyain na ilaglag si Bato? 'Di ba? Kaya nga sinabi ni Duterte Pero, mga minamahal kong mga kababayan, yun po ay teknik at isang panlilinlang sa taong bayan. 'Di ba? Yun po ay hindi lamang panlilinlang, panlilito sa taong bayan, kundi pang-insulto o pag-iinsulto, pagyurak, pambabastos sa isa sa pinakamataas na konstitusyon ng ating bansa. Walang iba kundi yung Kamara. Yung Kamara, yung Senado, sorry. 'Di ba? So, ngayon, dahil marami sa mga Pilipino ang naniwala sa sinabi ni Digongyo, parang nakita yata ng mga aso niya, ni Bato de la Rosa, ni Bongo, at ang iba pa, na teka, mukhang imbes na maabsuelto tayo, parang ang nangyari pa nito, parang lalo tayong lumubog. Parang mas lalo tuloy sumama. Parang hindi natin alam yung naging diskarte ni Bossing 'Di ba? So, dahil sa sinabi ni Digongyo na totoong may Davao Death Squad, tumigas si Bato. Nagulat si Bato. Parang hindi magugulat. 'Di ba? Matagal niyang tinatanggi na siya ay hindi membro ng Davao Death Squad, tapos biglang inamin ngayon ni Digongyo. 'Di ba? Kaya todo habol ngayon yung mga aso ni Digongyo. Kaya ang desisyon nila hindi na pabalikin si Digongyo. Hindi na pabalikin kasi imbes na pabanguhin si Bato, si Bongo, pinabaho. Pero sinalo agad ni Panelo yung sinabi ng kanyang amo na lahat yun ay biro. So, dito mo makikita, mga minamahal kong mga kababayan, under oath. Pag ikaw ay under oath sa anumang konstitusyon, sa Kamara man, sa Senado man, sa hukuman man, hindi ka pwedeng magbiro dyan.
Dahil kapag ka ang isang usapin ay ginawa mong biro, isang pang-iinsulto yan. Subukan mo makipag-usap sa isang taong seryoso na nakikipag-usap sa iyo, nagtatanong ng seryoso sa iyo, nagtuturo ng seryoso sa iyo. Tapos, bibiruin mo. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Hindi ba't hindi magiging maganda ang reaksyon nito? Mas lalong-lalo na. Kung nakakapagsalita lamang ang Senado, talagang sasabihin ng Senado, mga baboy kayo. Mga walang niya kayo, mga wala kayong modo. Ginagamit nyo yung kaalaman ninyo, ginagamit ninyo yung kapangyarihan ninyo, ginagamit ninyo ang Senado para lamang lokohin ninyo ang taong bayan. Diba? Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, kung halimbawa man, dahil sinabi nga ni Digong nyo, alam niya ang lahat, marami siyang narating, nagtaas siya ng bangko. Dahil nga siya ay naging pangulo, naging congressman, naging mayor. Diba? Ngayon, kung yun ay totoong biro nga lamang, kung yun ay totoong biro lang, ano ngayon ang magiging palagay ninyo? Yun ba ay kakatigan ng taong bayan na biro lamang? Pero para sa akin, mga minamahal kong mga kababayan, parang hindi eh. Mukhang mas kapani-paniwala talaga yung sinasabi ni Digongyo na talagang si Bato na tumatakbong muli ngayon ng senador ay membro po ng Davao Death Squad. Siguro nagsisisi si Bato de la Rosa kung bakit inimbita. Alam ko naman kung sino yung nagpursige. Alam ko naman kung sino yung talagang nagsikap. Sino yung talagang may gusto na pumunta sa Kamara, sa Senado. Etong si Digongyo, walang iba kundi si Bato de la Rosa. Dahil iniisip niya na ililigtas siya ng kanyang amo. Ang problema, mukhang hindi siya nailigtas nito. Mas pinahamak pa siya, tulad ng sinabi ko. Diba? Oh. Lahat ng mga kasama ni Digongyo, lahat ng mga makakasama niya, ipapahamak niya yan. Siguro na-realize na ni Bato, walang niya tong amo ko. Sa kabila ng lahat ng aking ginawa, nilaglag pa ako. Expected ko na ililigtas niya ako. Expected ko na hindi niya sasabihin na membro ako ng Davao Death Squad. Pero iba ang nangyari. Mas pinalinaw pa niya, mas pinaliwanag pa niya ng husto ang katotohanan. Diba? So, wala tayong magagawa. Talagang panahon na rin ang nagsasabi. So, biro man yun o hindi, para po sa akin. Dahil under oath, etong si Digongyo, hindi po yun ikukonsidera ng kahit sino na yun ay joke. Dahil ang nagsasalita ay isang taong nagsasabing, ako ay mayor, ako ay congressman, ako ay naging presidente, etc., etc., etc. Na kung saan, higit na mas nakakaalam sa batas na ipinatutupad dito po sa ating bansa. So tuloy po natin mga minamahal kong mga kababayan. Hindi ako naniniwala mga minamahal na joke lang yun ni Digong. Alam ko na may katotohanan yun. Bakit? Tama. Kasi nung sinabi niya na 7 lang daw yung miyembro ng DDS na hindi niya na maalala, nagkaroon siya ng Alzheimer's disease nung time na pinapangalanan. Tinatanong ni Senator Risa Ontiveros, former president. Ngayon, sino yung 7 miyembro ng original DDS? Hindi niya masagot. Basta ang sabi niya, 7 lang daw yung miyembro na original ng DDS. Pero if you will watch the interview of Edgar Matubato way back 2016, may admittance, may admission din itong si Edgar Matubato na totoo na 7 yung miyembro ng Davao Death Squad. Pero hindi DDS pa yung tawag noon. Lambada Boys.
So okay, mga minamahal kong mga kababayan, dadagdagan ko lang po yung sinabi po ni kapatid na Alicia. Diyan po sa Davao, may tinatawag po tayo diyang mas kilalang Davao Eagle Squad. So, yan po ay hindi natataka nga ako bakit hindi dinidiscuss yan dyan eh. Sa Davao po, makikita nyo po yung parang jacket nila. May nakasulat po, Davao Eagle Squad. So, yung lambada po, nagsimula po yan kanila Matubatu, no? Nagsimula po yan dyan sa grupo nila na kung saan mga halos civilian. No, civilian. Nung lumawak na po, nakita ni Duterte na mukhang okay, kagamit-gamit. Talagang nakikita niya na maganda ang kinapatutunguhan ng kanyang nagawa para sa kanya, hindi para sa taong bayan. Ang ginawa niya, isinama niya sa grupo yung ibang mga kapulisan, katulad po ni Las Cañas, di ba? So, nung nakita ni Digongyo na marami na yung kanyang mga nasasakupan sa lambada, binago niya ito, tinawag niya ngayong Davao Dead Squad. Ngayon, para hindi halata, yung karamihan po dyan, yung mga civilian, may uniform po sila na tinatawag Davao Eagle Squad. Yung Davao Dead Squad, yung dead, pinalitan po nila yan ng Davao Eagle Squad. So, para hindi halata, mga minamahal kong mga kababayan, ang nakakaalam lang po niyan, walang iba kung hindi sila mismo, Las Cañas, Matubato, at iba pang mga Bato de la Rosa, Bongo, yan, mga kasama yan sila. Ngayon, may binanggit po mga minamahal ko mga kababayan na 7 lang daw yung original. Alam ninyo mga minamahal ko mga kababayan, dito magkakaroon po tayo dyan ng matinding reaksyon. Kasi, biro mo, sabi ni Digongyo, 7 lang daw ang original. Pero nung tinanong siya kung sino-sino, hindi niya masagot kasi daw sa edad niya. Naalala niya na 7 lang yung original pero hindi niya maalala kung sino yung unang-unang original. 'Di ba? Imposible 'yun na hindi mo malaman kung sino yung original. Imposible 'yun, hindi ka panipaniwala 'yun. Na hindi niya masagot kung sino yung original na yun. Ngayon, kung hindi niya masagot, naniniwala ako. Dahil nanggaling na rin sa kanya, may listahan yan. Kung anong taon, may record yan kung anong taon nagsimula, sino-sino sila. So, ngayon, dahil alam ni Digongyo, alam ni Bato, alam ni Panelo, na dahil nabigkas ngayon ni Digongyo, hihingiin sa kanya yun. Hihingin sa kanya yung listahan. Imposible. Ang isang organisasyon, pag natayo yan, pag nabuo yan, may mga listahan yan. Kung sino yung mga senior dyan, sino yung mga baguhan dyan. Diba? So, dahil nakikita ni Panelo, nakikita ni Bato, nakikita ng mga aso ni Digong, na teka, tagilid tayo. Lahat ng binigay mong statement dito sa Senado, magiging batayan yan. Magiging isa yan sa magiging kagamit-gamit na magiging patunay ng Kamara doon sa ICC, International Criminal Court. Kaya agad bawi sila ngayon. Di ang nangyari ngayon, gumawa ng kabalbalan yung amo nila, todo depensa sila ngayon. Na biro lang yun. Hindi pwedeng sabihing biro lang yun. Kasi kung biro lang yun, at hindi totoo yun, bakit hindi pinatigil ni Bato de la Rosa si Digongyo? May karapatan siya, nasa Senado siya eh. Kung hindi siya bias, kung talagang patas siya. Si Bongo, si Robin, alam nila, hindi totoo, kung hindi man totoo yan. Dapat sila mismo nagsabi.
Mr. President, sandali lang, hindi po totoo yan. Paliwanag mo po sa kanila na biro lang yan. Pero hindi. Hinayaan nila. So ibig sabihin, sumakay sa pambabastos, sa panloloko, etong mga senador na ito sa kanilang amo. Diba? Kung talagang hindi totoo yan, dapat bago natapos yung hearing na yon, nagsalita na si Bato. Mga kababayan, baka po maniwala kayo, hindi po totoo yung sinasabi po ni Mr. President. Bakit ngayon nyo lang sinabi kung kailan ang taong bayan ay nagkakagulo na, namulat na? Siguro nakita ng mga supporters ni Digong nyo na walang niya yan. Akala natin hindi totoo yung Davao Death Squad. Si Digong yun yung nagsalita. So, siguro ramdam ng mga ulupong, mga aso, mga alagad ni Digong yun na, teka, mukhang hindi nakatulong, mukhang lalong kukonti, mas lalong aalis, mas lalong hindi na tayo susuportahan ng mga Pilipinong matagal na nating naluloko. Dahil sa ipinahayag ni Digong yun na katotohanan na matagal nating itinatanggi. Diba? So, yun ang naging dahilan. Kaya ginagawa na lamang nila na, diba? Pero ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, para sa akin, kahit hindi na magsalita si Digongyo dahil sapat naman po yung mga ebidensya, sobra-sobra na nga yung mga ebidensya dahil ang dami na pong naglabasan na tao na pwedeng magsalita, pwedeng magtestimonya laban po kay Digongyo, laban sa pang-aabuso nila. Lalong-lalo na doon sa mga pulis na umabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Lalong-lalo na po doon sa mga pulis na kung saan basta-basta na lamang pumatay ng mga taong walang kalaban-laban. Diba? So ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, natitiyak ko naman na kahit anong alibay nila, kahit pa ano ang gawin nila, hindi pa rin sila makakalusot. Yun lang po yung aking nakikita, mga minamahal ko mga kababayan. At hindi pwedeng sabing biro yon. Dahil ang nagsasalita ay nagpakilalang isang mayor, isang congressman, isang prosecutor, isang abogado, isang presidente. So bilang isang professional na tao, bilang isa sa pinaka naging mataas na tao sa buong Pilipinas, hindi pwedeng ikonsidera na biro yon. Dahil hindi naman nakikipagbiruan yung mga senador dyan sa Senado. At lalong hindi yan lang lugar para dyan ganapin yung biruan. Yan yung lugar na kung saan ang usapin dyan ay mga seryosong usapin, lalong-lalo na kung ito ay patungkol po sa ating bayan, sa mga kababayan natin, patungkol sa batas, etc., etc., etc. No? Kaya kahit anong palusot ni Panelo, hindi po yan tatalab. Sapagkat dahil po, sabi ko na nga ba, di ba? O siguro, pagpalagay na lang natin na talagang may sakit na sa utak talaga to si Digongyo. Alam na nga nilang may sakit na sa utak, may sakit na sa pag-iisip, pinapunta pa ng Senado. Di ano ngayon ang naging resulta? Nilaglag kayo. Ngayon, todo lusot kayo. Imbis na ang problema nyo lang yung sarili nyo, ang problema nyo ngayon yung amo nyo. Kung paano niya babawiin yung mga sinabi niya. Under oath siya doon. Pwede na siyang kasuhan doon. Pwede na siyang, marami siyang kasong pwedeng harapin doon sa mga sinabi niya kapag sinabi niyang biro lang yun. Diba? Biro lang ba to, De La Rosa? Biro lang ba? Kasi alam mong hindi ka naman nanalo. Siguro nag-isip si Bato de la Rosa, nakapag-isip talaga yan na walang niya. Inaasahan ko pababanguhin ako. Inaasahan ko lilinisin niya ang pangalan ko, walang niya lalong pinadumi. Lalo niyang winasak ang pagkatao ko. Kaya wag ka na magtaka, Bato de la Rosa, kung bakit sa darating na eleksyon wala sa listahan yung pangalan mo para manalo. Katapusan mo na. Kung ako sa'yo, magbalot-balot ka na. O kaya tumakas ka na dahil kapag hindi ka na senador, yari kang kalbo ka. Baka diyan ka natubuan ng buhok. Hindi, totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan. Pero ganun pa man,
alam ko hindi sila makakalusot dyan. Kahit pa anong gawin palusot ni Bato de la Rosa. Kaya muli po, tulad po na sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng pamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.